Kasi guys, marami kami nakikita dito na in a few months, nag-iiba ng priority, di ba? Kung ano-anong naiisip na gawin na kung titignan mo, hindi naman related doon sa kung bakit sila nagpunta dito sa Canada. Yan yung panghahawakan nyo guys. Huwag kayong bibitaw diyan. Kasi ang dali talaga, ang daling matempt dito na gumawa ka ng mga bagay na hindi naman na related talaga doon sa kailangan mong gawin. Kaya mas tumatagal and then marirealize mo na lang, mag-e-end na pala yung aking visa, no? Hanggang sa wala ka ng way para ma-extend or makakuha talaga ng opportunity para maging permanent resident dito. Ang ending mo, uwi ka na lang. Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. Na-miss ko yung ganitong setup kasi for the past vlogs natin lagi ako nasa Batcave ko, lagi ako nasa office lang, no. So ngayon naman guys, iibahin naman natin. So nandito tayo ngayon, susundo ko kay Mrs. ngayon. So meron tayong time na makapagkwentuhan. And sakto rin kasi merong nag-message sa atin at nagtatanong, no, ano daw yung mga paghahanda na ginawa natin bago tayo pumunta dito sa Canada, or yung mga hinanda daw namin nung bago kami makapunta dito, or kung paano kami nakapunta dito. Magkikwentuhan lang tayo regarding dun sa mga experience namin, no, nung kami ay nagpe-prepare para mag-Canada. Disclaimer lang po, no, yung mga ikukwento ko sa inyo is sariling experience ko lang. Sariling pinagdaanan lang namin bilang family nung kami ay nagpaplano na pumunta dito sa Canada. Hindi ko masasabi na magiging applicable din yan sa inyo. Lalo na guys, ang dami ng changes ngayon sa immigration system ng Canada. So, possible na yung mga na-experience ko ay hindi na applicable guys. Pero, sana maging reference nyo to doon sa mga pupunta dito sa Canada. Nagplano kami pumunta ng Canada as an international student noong 2020 guys. Just imagine, during the pandemic, we are planning, we are discussing kung paano kami makakapunta dito sa Canada. Katulong po yung aming consultant. Hindi ko sinasabi na kailangan nyo ng consultant. Pwede kayong mag-DIY, nasa sa inyo yan. Lalo na nung panahon namin, no? Nung way back 2020, ako naniniwala ako talaga mas madali. Hindi kasi katulad ngayon, ang dami ng technicalities, ang dami ng pagbabago. So I highly suggest talaga na kumuha kayo ng immigration consultant, lalo na ngayon, no? Para hindi sa maging sure na kayo ay magiging permanent resident, kasi there's no such things, no? Walang makakapagsabi sa inyo na pag pumasok kayo ng consultant sure ball kayo na magiging permanent resident kayo dito sa Canada. Walang ganon. Pag may nagsabi sa inyo ng ganon, scam yun for sure. Ang point lang is, kaya ako sinabi na mas maganda na may consultant kayo ngayon para may magche-check nung mga possible na pwede nyong pasukin. Kasi nga guys, ang dami na talaga nagbago, no? Hindi ko na mabilang kung ano yung mga nadagdag, nabawas, or kung ano-ano pa na nangyari sa immigration system ng Canada, lalo na sa international student at saka sa PGWP, sa SOWP, yung mga ganyan, no? I suggest guys, mag-research kayong mabuti, huwag kayong pabigla-bigla. Siguro yan yung unang paghahanda, no? Tanungin nyo yung sarili nyo kung gaano ba kayo ka well-known, kung naiintindihan nyo ba yung papasukin nyo in terms of legalities, yung mga forms, or yung mga kailangan nyong gawin, no? Para maging successful guys yung pag-submit nyo pa lang ng application dito sa Canada. Tanungin nyo yung sarili nyo, ano ba yung mga possible na pwede nyong pasukan na pathway. Tignan nyo guys kung ano yung pathway nyo for permanent residency. Paano kayo magiging permanent dito sa Canada. Kasi hindi na ngayon sapat lang na kahit ano na lang, basta makaland muna ako sa Canada. Hindi na uubra yun guys. Hindi kasi katulad dati, no? Mostly, no, sa lahat ng nag-international student, aamin man yan o hindi, pero kasi marami ang pumasok dito sa Canada ng kung anong program lang basta makapasok dito sa Canada. Kasi nga noon guys, hindi ganoon kahigpit, no? At saka marami ka talaga magiging pathway
for permanent residency pag nandito ka na. So naging vessel talaga or naging daan ang pagiging isang international student para makarating ka lang dito sa Canada, and pag nandito ka na, mag-open na yun guys ng mga opportunities like trabaho or pathways na pwede mong ma-utilize para maging permanent resident ka dito. Pero sabi nga natin, paulit-ulit, nag-iba na po ang hangin ngayon. Nag-iba na ang mga procedures, mga process, 'di ba? Dito sa Canada, dito sa immigration system ng Canada. Kaya hindi ko na masasabi na okay 'yan. Pangalawa, 'di ba? Funds. Yan guys, napaka-importante niyan. Pera, kasi hindi po mura. Hindi mura mag-process ng papel, hindi rin po murang manirahan dito sa Canada. So kailangan ready yung funds nyo talaga, no? Kasi kakailanganin nyo talaga yan dito sa Canada. Yung sabi ko nga, naglaan kami ng at least 6 months, no, na budget, na kahit na wala kaming trabaho dito sa Canada, masusustain namin yung mga pangangailangan namin, like yung renta, kuryente, tubig, internet, cellphone, transportation, no, and everything. Para guys, makapag-focus kami dun sa talagang kailangan namin gawin, which is para sa asawa ko is mag-aral, at ako naman makapag-focus sa paghahanap ko ng trabaho. Kasi kung iisipin mo pa na next month wala na kaming pambayad ng renta, next month wala na kaming kakainin, next month wala nang pambayad sa mga bills and so on, no? So, makakadagdag ng stress sa inyo yun. Kung hindi ka ngayon makakapag-focus no sa mga bagay na kailangan mong gawin, lalong-lalo na guys is yung paghahanap ng pathway para maging permanent resident ka dito sa Canada. Pangatlo guys, kailangan yung tanongin yung sarili nyo, based pa rin sa pagre-research nyo, saang province kayo pupunta. Napaka-importante niyan guys, kasi hindi kayo basta-basta pupunta na lang sa isang province kasi nandun yung pinsan mo or nandun yung kaibigan mo, 'di ba? Well, maganda pag meron kayong family members or friend na nandun sa province na pupuntahan nyo. Okay na okay yun guys. Pero ang isang priority nyo dapat is, number 1, nakapattern yung province na pupuntahan nyo para dun sa skill set na meron kayo. Meaning, kung ano yung mga work experience nyo or natapos nyo na program, dapat yung katumbas na trabaho nun merong in demand or pangangailangan yung province na pupuntahan nyo, para hindi masayang din yung skill set na meron kayo. Kasi kung pupunta ka sa isang province tapos hindi naman in demand, halimbawa ako na IT, hindi naman in demand doon sa province na pupuntahan ko, oo nga, masaya, merong makakatuwang sa'yo kasi nandun yung friends mo, nandun yung family mo. Pero kung hindi ka naman magkakaroon ng opportunity na makapagtrabaho doon sa linya mo, mahirap din yon. And then guys, siguro yung perseverance and yung pagiging consistent, no? Kailangan kayong mag-asawa or ikaw mismo kung pupunta ka dito na mag-isa, kailangan focus ka doon sa kailangan mong gawin. Huwag kang maliligaw. Kailangan talaga i-push mo na maging permanent resident ka dito. Mag-focus ka doon sa goal mo. Kung ano yung mga dapat mong gawin, kailangan related lahat doon yung gagawin mo. Para talagang ma-secure mo yung pagiging permanent resident dito sa Canada. Kasi guys, marami kami nakikita dito na in a few months, nag-iiba ng priority. Di ba? Kung ano-anong naiisip na gawin na kung titignan mo, hindi naman related doon sa kung bakit sila nagpunta dito sa Canada. Yan yung panghahawakan nyo guys. Huwag kayong bibitaw dyan. Kasi ang dali talaga, ang daling matempt dito na gumawa ka ng mga bagay na hindi naman related talaga doon sa kailangan mong gawin. Kaya mas tumatagal, and then marirealize mo na lang, mag-i-end na pala yung aking visa, no? Hanggang sa wala ka ng way para ma-extend or makakuha talaga ng opportunity para maging permanent resident dito. Ang ending mo, uwi ka na lang. Para sa amin, yan yung naging paghahanda namin bukod sa mga bagay, di ba? Napaka-importante guys yung constant communication sa partner mo or sa asawa mo, or kung ikaw mismo, constant pa rin yung pakikipag-usap mo sa family mo, kasi malaking tulong talaga yun guys, lalo na kung ikaw ay nag-iisa dito sa Canada, no? So yan lang yung panghahawakan mo at kakapitan mo. So take note of that.
And sabi ko nga no, focus ka lang doon sa dream mo, focus ka lang doon sa mga bagay na kailangan mong gawin. Huwag kang maliligaw, 'di ba? Focus ka on your things that you need to do. Okay? So yun lang guys. Thank you for watching and see you on my next video. Peace guys.